Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan at sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo, mga kababayan. Dito po, pag-usapan po natin yung nakaraan po nilang hearing dyan po sa House of Crocs na tinatawag ni Congressman Barsaga. Dito po ay kitang-kita po ng sambayan ng Pilipino kung paano po ginagago ng mga congressman ang mga Pilipino. Katulad po sa sinasabi nilang impeachment ng Vice President. Bakit po? Kasi mismo po si Representative Lordan Suan ng 1st District ng Cagayan de Oro ay mismo po siya ay hindi makapaniwala dahil po ang mga ebidensya po na hawak nila ay hindi po nila maipakita. Katulad po ng tinatanong ni Congressman Suan kay Congressman Abante. Hinihingan niya po ito ng original copy ng mga ebidensya na hinahanap o sinasabing impeachment na dapat ma-impeach ang Vice President dahil kumpleto sila sa sinasabing ebidensya. Pero alamin po natin bakit hindi po maibigay ang hinihingi pong original copy ng kanilang mga ebidensya. Puro Xerox lang, mga kababayan. Painggan po natin itong kaganapan noong nakaraan po. Nagkanda bulol-bulol po. Madam Chair, are there documentary evidence attached to the complaint regarding this allegation of bribery? Yeah, Madam Chair, we have already said that there are a lot of documentary evidence here that I'm holding. And are these documentary evidence certified through copies? There are acknowledgement receipts, as I've said a while ago, Madam Chair, and I believe that Congressman Suwan can come over and be able to see all of the documentary evidence that we have. Napakarami kasi, no? It would take time for us to be able to. May we confirm from the endorser if the attachments pertain to the COA documents? I believe so. In fact, if we could be able to actually even call upon the forensic review of all of the accounts and expenses that have been done by the Office of Vice President. Honorable Suwan. Madam Chair, I am asking these questions because I believe that a standard of sufficiency in substance exists for a reason. It is not to make things easy. It is not to make things hard. It is to make things honest. That is all, Madam Chair. Madam Chair? Thank you. One. Madam Chair, are there documentary evidence? Nakita niyo po, wala po silang mga ebidensya. Yung certified true copy nga na evidence nila, wala eh. Wala silang maipakita, mga kababayan. Wala. Puro haka-haka. Kaya nga nagkakanda bulol-bulol eh, yung congressman ng COMELEC. Hindi po ba tinatawag na congressman ng COMELEC daw po yan, di umano? Dahil po talo sa halalan yan eh. Naging congressman daw po yan, di umano, dahil kay COMELEC. Kaya yan po ay congressman ni COMELEC, di umano. Yan po, nagkanda bulol-bulol po yung si Boy Dila, na tinatawag si Boy Dila, di umano. Nagkanda bulol-bulol po sa tanong sa hinahanap po ni Congressman Suan ng 1st District po na Cagayan de Oro. Mag-i-impeach ka ng isa sa pangalawa sa pinaka mataas na kapangyarihan sa bansa, isang Vice President, i-impeach mo ang mga ebidensya mo. Puro haka-haka lang. Hindi po ba? Kaya nga nagkakanda bulol-bulol ka eh. Hindi po ba? Pinipresenta mo yung impeachment, pero pagka tinatanong ka at hinihingan ka ng mga original copy ng mga ebidensya mo, wala kang maibigay. Bakit? Ano po plano nyo? Ano plano nyo? Script? Dinadaan nyo lang sa script? Dinadaan nyo lang sa botohan? I-impeach nyo ang Vice President sa botohan lang?
hindi sa dokumento, hindi sa totoong ebidensya. Ganun po nangyayari eh. Ganyan na nakikita ng taong bayan. Ganyan na nakikita natin. Gusto nilang i-impeach ang Vice President nang wala pong matibay na ebidensya. Dadaanin lang po nila sa politika. Pamumulitika, sa botohan. I-impeach nilang Vice President sa boto. Hindi po sa totoo na anomalya na ginawa niya. Hindi po ba? Kaya nga po itong mga nag-i-impeach, nagkakabulol-bulol. Nagkakandautal-utal. Kasi po napakahirap magsinungaling. Magkakabulol-bulol ka sa kasinungalingan, di umano. Hindi po ba? Kasi hindi niya pwede ibigay eh. Kasi pag nagbigay po siya ng original documents, madidisgrasya siya. Kasi maiimbestigahan po eh. Kaya ayaw niya magbigay ng original copy ng documents na sinasabi pong dapat pong ma-impeach ang Vice President dahil meron silang mga ebidensya. Dahil pag binigay po nila yan kay Representative Lordan Suan ng 1st District ng Cagayan, pwede rin po siya mag-imbestiga. Pwede pong imbestigahan yung sinasabi nila anomalya ng Vice President. Di ba? Hinahanapan mo ng korupsyon ng Vice President. Kung saan-sang anong korupsyon, pagbabanta sa buhay, nasaan yon? Kung nagbabanta sa buhay ang Vice President, tapos may issue ng confidential fund, nasaan yon? Nasaan ang mga patotoo nyo? Hindi po ba? Mismo ang COA, pagdating sa COA, wala naman siyang problema. Pero pagdating sa inyo, may problema. Pati yung sinasabi nyo, pagbanta sa buhay ni Bongit, tinatawag na tambaluslos at tinatawag pong satanas pa yata tawag do sa isa. Parang tinatawag pa daw pong lisatanas yung isa, mga kababayan. At syempre, si Boy Dila ay kasama po sa maleta. At kasama rin po sa maleta si Luistro at napakaraming congressman kasama sa delivery ng maleta. Kauna-unahan pa pinangalanan dyan si Abante. At kasama rin po sila sa napakarami at napakalalaking insertion. Bilyon-bilyon ang nahawakan po ng mga tao na yan. Hindi po ba insertion, flood control scandal, maleta delivery. Kasama po sila, mga kababayan. Kaya po, lalabas at lalabas naman po ang katotohanan at hindi po maitatago yan. At tayo po ay nagpapasalamat dito po kay Representative Lordan Suan ng 1st District ng Cagayan de Oro. Mabuhay po kayo, Congressman. At least, ipinakita nyo po kung paano po at gaano kasinungaling di umano itong nag-i-impeach sa Vice President. Maraming salamat po sa inyo. At bigla pong nabulaga si Abante at hirap na hirap po sumagot sa kanyang mga ebidensya. Hindi po ba? Mabuhay po kayo, Congressman. Ingat-ingat po kayo. At thank you rin po sa gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo at sa patuloy po nagsusubscribe at sa mga nagko-comment, like, and share and subscribe. Mabuhay po kayong lahat. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, Eric Hershon ng Canada, kay Annie Jo, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, kay Mila Yi, thank you po, kay Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray, Solly Dides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, at kay ako si Pilam at si Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo mga kabayan at tiis-tiis lang po at ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. God bless po sa inyo lahat. At yung dasal at panalangin po natin, tuloy-tuloy lang po ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating dating Pangulo at ang ating Vice President at ang ating mga soldiers at ex-marine ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan. Maraming salamat po sa inyo po mga dasal. God bless po mga kababayan. At konting tiis lang po mga kababayan. Muli po. Bye-bye.